Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Calvario, may Kawayan, Bulacan, isang parlor ang nabiktima ng pagnanakaw matapos masalisihan ng wallet at cellphone ng isang lalaking nagpanggap na customer. Sa video, makikita ang isang lalaking nakastripe na damit na pumasok sa parlor at nagtanong tungkol sa pagpapakulay ng buhok. Ngunit dahil walang available na magkukulay sa kanya, nagpasya na lamang itong bumili ng pangkulay. Subalit, hindi pala buhok ang tunay niyang pakay. Sa halip, ang wallet at cellphone na kanyang napansin sa loob ng parlor. Habang abala ang bantay at naghahanap ng tamang kulay, sinamantala ng lalaki ang pagkakataon. Sa gitna ng pagkaabala ng bantay, mabilis nitong kinuha ang wallet at cellphone at agad na ibinulsa. Sa mga ganitong sitwasyon, lalo na kung mag-isa lamang sa pwesto, mahalagang huwag alisin ang paningin sa customer. Iwasan ang paglalagay ng mga gamit na madaling damputin at kapansin-pansin tulad ng wallet, cellphone o cash box. Palaging maging aware sa paligid, manatiling alisto at alerto upang hindi mabiktima ng mga ganitong modus. Dito sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, isang tindahan ang nabiktima ng pagnanakaw ng cellphone ng dalawang lalaking kawatan. Sa video makikita ang isang lalaki na bumili ng alak at yelo. Samantala, sa kanyang likuran naman ay naroon ang kanyang kasamahan na sakay ng isang motorsiklo at bahagyang lumapit sa pwesto. Habang abala ang tindero sa pagkuha ng yelo, ang lalaking nasa labas ay sandaling lumingon sa kanyang likuran upang tiyakin na walang nakapapansin. Ilang sandali pa, mabilis nitong dinukot ang isang cellphone na nakapatong sa estante. Bahagya pang sumabit ang kanyang braso bago tuluyan nitong makuha ang cellphone. Pagbalik ng tindero, napansin nitong wala na ang lalaking kanina'y bumibili at agad siyang nagtaka. Kaagad niyang sinuri ang kuha ng CCTV sa kanyang cellphone at doon niya nadiskubre ang nangyari. Dahil dito, agad silang nataranta at nagpasya na i-report ang insidente sa barangay. Kung may nakakakilala man sa mga lalaking sangkot sa insidenteng ito, hinihiling po na ipagbigay alam agad sa mga kinauukulan. Dito sa Panacan, Davao City, isang nakaparadang baobao trike ang pinasok at ninakawan ng pera at isang cellphone sa 10 oras ng gabi. Sa video, makikita ang dalawang individual na palakad-lakad at umiikot sa paligid ng trike. Ilang sandali pa, sinilip nila ang paligid upang alamin kung may mga CCTV camera. Isa-isa nilang tinignan at inusisa kung gumagana ba ang mga ito. Habang ang isa ay pansamantalang lumayo, ang kanyang kasama naman ay nanatili at patuloy na nagmamasid.
Inilawan pa nila ang mga kamera upang tiyaking hindi ito gumagana. Nang sa tingin nila ay ligtas na, parehong sumakay ang dalawa sa loob ng trike. Inutusan ng isa ang kanyang kasama na pumwesto sa unahan. Habang sinimulan na nilang galawin ang lagayan ng mga gamit. Dahil madilim, ginamitan pa nila ng ilaw ang loob upang sirain ang lock ng kahon. Sa pag-aakala nilang sira at hindi aktibo ang CCTV, kitang-kita sa video ang kanilang ginawang pagnanakaw. Matapos mabuksan ang kahon, nakuha nila ang isang wallet na may lamang pera at isang cellphone na pag-aari ng driver ng trike. Agad na bumaba ang dalawa at mabilis na tumakas mula sa lugar. Dito sa Abog Street, Quezon, Palawan, isang simbahan ang pinasok ng isang magnanakaw bandang 3:00 ng madaling araw. Sa madilim na video, makikita ang isang lalaking pumasok sa loob ng simbahan matapos umakyat sa isang bintana. Ilang sandali pa, nagsimula na itong maghalughog ng mga kagamitan sa loob. Patunay ito na wala nang pinipiling lugar ang mga kawatan ngayon, kahit simbahan ay hindi na nila iginagalang. Sinubukan nitong buksan ang isang pintuan, ngunit nakalock ito. Nang mabigo, lumipat siya sa gitnang bahagi ng simbahan upang maghanap pa ng ibang mahahalagang gamit. Makalipas ang ilang sandali habang patuloy ang paghahalughog, bigla namang bumukas ang pintuan. Ito pala ang pastor ng simbahan na nagising mula sa kanyang pagtulog at may bitbit na itak. Agad niyang hinabol at hinampas ang kawatan na dalidaling tumalon at nakatakas palabas ng bintana. Nagising rin ang iba pang kasamahan na natutulog sa loob ng simbahan. Bitbit ng pastor ang kanyang armas upang ipagtanggol ang sarili sakaling may mangyaring masama. Naiwan naman sa lugar ang mga dalang martilyo, screwdriver at iba pang kagamitang pangdistrongka ng suspek. Mabuti na lamang at wala itong natangay na kahit ano. Nagpasalamat ang pastor sa Diyos dahil ligtas sila at walang sinumang nasaktan sa insidente. Hiniling na rin nila sa barangay na sana ay may rumorondang mga bantay sa 10 oras ng gabi para maiwasan ang mga pagnanakaw sa kanilang lugar at nasasakupan.